po, bato pa rin. Ano po ba yan, Ken? Yung sinasabi mong si bato pa rin. Ito po. According kay Bato, mga kababayan, kaya po siya ngayon kailangan niya kumalap, no? Kumuha, maglikom ng supporters or taong bayan ang piliin instead of Digong. Instead of Digong, pipiliin daw niya ang taong bayan. Bakit? According po dito sa sinabi ni Bato, mga kababayan, meron na po siya mismo nalaman at nakita na isang ICC investigator at in-interview daw sila na isa-isa gustong interviewin. Ito po, mga kababayan. Alam na ni Bato, mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, magtatago na yan. Ligtas si Sara ngayon, pero si Bato, ewan ko lang. Ito ICC investigator in the Philippines gathered witnesses for Duterte case. Damay na si Bato dito. Ito po, mga kababayan. May ads lang, ha? Pakinggan natin. Wait lang, ha, mga kababayan. May ads lang. Naghanda na po kayo kasi I remember many interviews ago, Senator, nabanggit nyo nga may mga tumatawag nga sa opisina ninyo, hindi nyo lang sinasagot. So since then, everything's been quiet, wala kayong natatanggap ng mga weird phone calls? Sa ngayon, hinahanap namin yung tao na tumatawag, na siging namumulit sa mga pulis natin na gustong gawin ng affidavit yung mga pulis na magdiin sa amin. So si Bato po, mga kababayan, ngayon at ang kanyang grupo ay hinahunting po nila yung isang ICC investigator na gustong kumuha ng witness na idiin daw si Bato. So ibig sabihin, mga kababayan, si Bato po mismo nag-confirm na meron na pong ICC investigator sa Philippines. So hinahanap daw nila at gusto daw nilang mahuli itong ICC investigator na pilit daw manguha ng pulis. Nung time ni Digong, hinahanap daw itong mga pulis na may mga posisyon yata noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, na gawing witness para idiin si Bato, si Albayalde, si Danao, si Digong at iba pa na mga sangkot dyan sa war on drugs na yan. So ito pa, mga kababayan. Hinahanap namin yung Glenn Cala. May Glenn Cala na pangalan. Glenn Cala daw. Investigator ng ICC. Nandito ngayon sa Pilipinas. I don't know kung saan nagtatago yan. Sino nagtatago. ICC investigator pa, magtatago? Yun na nga yung mag-i-investigate para ka mahuli. Tapos siya pa'y magtatago. Andito nakikialam sa atin kahit wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Ito pa lang, mga kababayan. Nandito daw yung isang Glenn or Gin Cala na isang ICC investigator na nangingialam daw sa batas sa Pilipinas na wala naman daw jurisdiction ang ICC sa Philippines. Lagi ko pong ulitin sa inyo, mga kababayan. Speaking of walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, meron pong jurisdiction ng ICC. According po kay Dr. Fahad, yung spokesperson ng ICC, si Fahad, ano ba yun? Nakalimutan ko. Ito ha. Kung meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, either kahit tinanggal na ni Digong ang ICC sa Pilipinas noong 2018, meron pa pong jurisdiction. According kay spokesperson ng ICC na in-interview ni Maris Umali, na si, anong pangalan nun? Basta spokesperson ng ICC, ang sabi niya, hindi po, si Abdallah, si spokesperson Abdallah, na hindi po mawawala ang investigasyon at tuloy-tuloy, walang katapusan yan kahit tinanggal. Fahad Abdallah. Yes po, Sir Direk Perido. At kay Sir Elijah Silibre. Ito po, Abdallah. Basahin ninyo pakinggan ninyo, mga kababayan, ICC jurisdiction sa Philippines. Para makita nyo po, mga kababayan, kung meron pa bang jurisdiction. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any... Ma'am Elmira Olbrich, maraming salamat po sa yung super sticker.
ito po, ICC admitted that the decision to surrender Duterte was made by the Philippines. Oo, In an government. interview, in your previous interviews, you have said that there are actually two facets to the issue of jurisdiction of the ICC. Pakinggan ninyo. One is covering the alleged crimes against humanity, the period of the alleged crimes. And second, the surrender of the Philippine government to the ICC's jurisdiction Ayan of po the si former Abdallah. president. May you elaborate on this, Doctor, and also more on the second part, because the first, in the first instance, there is jurisprudence from the ICC and even from the Philippine Supreme Court. Well, I'm not sure that I fully understand the question, but from the point of the question of jurisdiction, despite the fact that the Philippines withdrew from the ICC Rome Statute, the withdrawal is only affecting what happens after the withdrawal becomes effective, which was a year after the deposit of the withdrawal instrument within the Secretary General of the UN. So for the ICC, the jurisprudence has been always clear that the ICC had jurisdiction over the crimes that were allegedly committed during the period when the state was a state party. So for the Philippines, during the period from 2011 to 2019. Sa madaling salita mga kababayan, ako na lang magsalita kasi English, dumudugo ilong ko. Ganito po yan mga kababayan. Yung kaso pong i-file nila Senador Antonio Trillanes sa ICC noong 2017, nakaprocess po yun hanggang 2018. Ngayon, nung na-process po yun, hatulan pong guilty against crimes, humanity, murder, torture, at rape, itong mga kasama ni Digong at si Digong. Kaya po isa po sa kadahilanan na si Digong ay ikinulong doon. Ngayon, ang tanong mga kababayan, pagdating po ng 2018, tinanggal po ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Wala na po bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Hindi po. Hanggat si Digong po ay nahatulan at nakakulong doon. Ang kasong crimes against humanity ay wala po yung expiration. Tuloy-tuloy po yun. Ngayon, ang tanong mga kababayan, kahit ba hindi na tayo miyembro ng ICC, ang Pilipinas kahit hindi ba miyembro ng ICC, may karapatan pa din ba ang ICC na hulihin si Bato, si Danao, si Albayalde, at ilan pang 9 na redacted na may warrant? Yes po. Bakit? Si Digong, hanggat si Digong nandoon, hindi makakauwi. Kasali pa rin po sila sa aarestuhin. Ngayon mga kababayan, meron bang jurisdiction or kapangyarihan ang ICC na hulihin sila kahit hindi na tayo miyembro? Meron po. Bakit? Ang warrant po kasi, hindi po ICC ang manghuhuli, kundi ang Interpol. Alam nyo na. Ang Interpol po, miyembro po tayo. Ang Pilipinas sa Interpol. Hindi po tayo kumalas sa organisasyong Interpol. Kumalas lang po tayo sa organisasyong ICC. Pero ang ICC, nagbitaw po ng warrant at ipinasa po sa Interpol. Ngayon mga kababayan, once na nandun na sa Interpol yan, walang expiration yan. As long as meron ng warrant, tuloy-tuloy na yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Bato, nangingialam daw itong mga ICC investigator sa Pilipinas para idiin sila. Mga kababayan, hindi po yan sila nangingialam para idiin sila. Yan pong mga ICC investigator na nasa Pilipinas, yan po yung sinabi ko kanina na ipiniliwanag ni Attorney Harry Roque, no, na tinatawag po niyang equatorial. Ang tawag doon? Kalimutan ko na naman. Yun po yung tawag nila na hindi po ang abogado nila ang kakalap ng info, kundi ang hukom po mismo ng ICC ang kumakalap ng proof, evidence at kung ano-ano pang mga dokumento para mapatunayan na nagkasala sila. Hindi po yan pumunta para arestuhin sila, hindi po. Yan po ay mga nangangalap lamang. Magkaiba po ang ICC investigator, magkaiba po ang Interpol. Hindi po ICC ang huhuli sa kanila, Interpol po. Kaya yung mga putang inang bobong DDS, wag po kayong magpakalat ng fake news na huhulihin sila ng ICC. Warrant lang po meron ang ICC, pero yung mag-aresto po kila Bato at kung sino pa na susunod na may warrant of arrest na siyam, ang Interpol po, hindi po ang ICC. Ulitin ko po, warrant lang po meron ang ICC o Miranda rights or papel lang po ang pinaghahawakan nila na ipapaaresto nila ang susunod
na aarestuhin kasama ni Digong. Hindi po ang ICC. Kaya sa sinabi ni Bato na wala pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, yes, totoo po, walang jurisdiction. Pero ang Interpol na may hawak ng warrant mula sa ICC, yan po ay meron pong jurisdiction. Alam nyo na, mga DDS, or hindi pa. Di ba? Yun po ang katotohanan. Tama naman ang sabi ni Bato na walang jurisdiction. Pero yung kaso na naiwan doon, may tuloy-tuloy pa yon. Walang katapusan yan kasi crimes against humanity. Hanggat nandun si Digong, yung siyam na may warrant pang susunod, hindi matatapos yan. Maliban na lang kung ngayong September 23, manalo si Digong sa hearing. So kung manalo siya, makauwi siya, kung buhay pa siya at that time. Makauwi siya, may possibility siguro maabsuelto yung siyam na may warrant. Ang tanong ngayon, magdasal po kayo ng 1,000,000 maghimaya ka Maria na puno ka ng grasya at 1,000,000 ama namin na manalo si Digong. Kasi putang ina kayo mga DDS, kahit Panginoon, itatanggi kayo. Bakit? Pagkatapos ni Digong mumurahin ang Diyos, pagkatapos pagtawanan, pagkatapos niya bastusin, sasabihin niya, tutulungan kayo ng Diyos, tapos manawagan kayo, iprotektahan si Digong. Putang ina, maskin Panginoon, tatadyakan kayo. Yeah? Kaya ako po ay nananawagan sa mga DDS na bubo. Magdasal na po kayo ng 1,000,000 maghimaya ka Maria na puno ka ng grasya at 1,000,000 ama namin. Malay natin, pakinggan kayo ng Diyos. Pero si Digong, wag na po kayong umasang pakinggan ng Diyos yung putang inang yan. Yeah? Pagkatapos niyang babuyin ang Panginoon, pagkatapos niyang babuyin ang Santo Papa, pagkatapos niyang babuyin ang Katoliko, na which is yan yung kinagisna natin maliban sa Islam. Ako, hindi naman ako pinanganak kung panahon nila Lapu-Lapu. Di ba? Pinanganak ako panahon ng Kastila. Yeah? Ako po'y nabinyagan. Yeah? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga putang inang bobong DDS, magdasal kayo ng 1,000,000 maghimaya ka Maria na puno ka ng grasya at ama namin. Yeah? Malay natin, mapakinggan pa kayo. Pero si Digong, wag na kayong umasa. Hindi papakinggan ng Diyos yan. Kaya tignan nyo, butot balat na nga eh. Yeah? Pinahirapan na ng Panginoon. Ang masamang damo matagal mamatay, pero butot balat na. Yeah? So yun po yun mga kababayan. Kaya yung sabi ni Bato na may ICC investigator na daw sa Pilipinas, nako, eto patuloy natin ha, mga kababayan. Kung ano ba yung ICC investigator na yan sabi ni Bato. Kasi naputol eh. Dito tayo. Eto po. Hi, Diyos mio Marimar. Ito po. Andito ngayon. So, sige lang, mahanap rin natin yan. May you say the name again, Senator? Ha? Ano pong pangalan? Glenn Cala. Glenn Cala. Glenn Cala. Glenn. Foreigner. Cala. Glenn Cala. Investigador daw siya ng ICC na sige tawag sa ating mga pulis. At yung mga pulis ay pumunta sa opisina ko, nagreklamo, humingi ng tulong dahil ang kulit daw nitong tao na ito na alam. So ibig sabihin, alam nga ni Bato. Ngayon mga kababayan, sabihin ninyo, bakit papasok ang ICC sa Pilipinas na mayroon naman tayong sariling batas? Saan yung batas natin? Tanungin ko kayo. Ngayon ninyo sabihin mga kababayan na mayroon tayong sariling batas, no? At binastos tayo kaya pumasok ang ICC. Ngayon ninyo sabihin, mga putang inang DDS kung mayroon tayong batas. Tignan nyo nga si Sarah, nagnakaw na lahat-lahat, tinanggol pa rin ang batas. Pag may pera ka, absuelto ka sa batas. Pag wala kang pera, putang ina mo, kahit magnakaw ka ng mangga, kulong ka. Yeah? Ngayon ninyo sabihin na bakit kailangan natin ng ICC. Ngayon ninyo sabihin na anong papel ng ICC sa Pilipinas, meron naman tayong sariling sovereignty at meron tayong sariling batas. Paano ka nagkakaroon ng batas na mismo yung batas kayang bayaran? Paano ka nagkaroon ng batas kung mismong ang mga inappoint nila sa putang inang batas na yan? Yeah? Ay hindi ka naman may pagtanggol. Ang mga mayayaman lang ay napagtanggol nila. Tignan nyo. Yung mga pamilya ng mga missing sa Bungero, iilan, nabayaran daw. Asan yung batas? Di ba? Kapag si Sara Duterte hindi na-impeach yan, habang buhay tuloy-tuloy ang pagnanakaw nito mga putang inang politisyan. Yeah? Kasi walang mai-impeach. Saan ka makakuha ng impeachment ngayon kung mismong ang Supreme Court, Senado, nagkakampihan? Saan mo ireklamo yan? Sinong reklamuhan mo? Yung House of Representative?
mas may mataas pa na Senado at may mas mataas pa sa Senado na Supreme Court. Paano ka ngayon magreklamo sa Supreme Court at sa Senado kung sila mismo nagkakampihan? Di ba? Ngayon sabihin ninyo, may batas ba tayo? Kailangan ba natin ng ICC o hindi? Yes, kailangan natin ng ICC. Bakit? Kaya po nandito ang ICC sa Pilipinas kasi yan po ang ICC na batas na huhuli or aaresto sa mga politiko na umaabuso sa kapangyarihan nila, katiwalian at pagnanakaw nila na hindi kayang kontrolin ng gobyerno at ng batas ng Pilipinas. Bakit? Kasi kontrol nila ang batas, hawak nila sa liig ang batas at nababayaran nila ang batas. Kailangan ba natin na ICC? Yes, 150%. Di ba? Yun ang totoo. Tingnan nyo, si Bato nagsabi, nangungulit daw. Yung Glenn Cala, sa mga kapulisan para idiin daw si Bato. Gawin daw witness yung mga pulis. Pumunta daw sa opisina niya, nagsumbong. Senator, nangungulit, ididiin ka daw. Pangalan Glenn Cala. Yeah. Dumb shit ng DDS. Di ba? Susunod, mga kababayan. Ito po,